Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maggulo ang panahon ni Propeta Habakuk. Natatalo ang empire ng Assyrians at lumalakas ang empire ng Babylonians. Ang Israel ay tinatangkang atakihin ng mga Babylonians. Mga taong marahas ang naghahari sa Israel. Maraming paglabag sa kautusan ni Moises ang nangyayari. Kaya napatanong si Propeta Habakuk, O Diyos, bakit ito nangyayari? Bakit wala siyang ginagawa? Bakit nagbawagi ang kasamaan sa kabutihan? Hindi ba ang mga tanong ding ito ay ang ating tanong sa mga panahon ng kahirapan? Nasaan ba ang Diyos? Sinagot ng Diyos ang Propeta Habakuk. Nagpakita siya ng pangitain sa kanya at sinabi niya na isulat ito sa bato. Huwag itong kalimutan. Sa pangitang ito, sinabi ni Propeta na kikilos ang Diyos. Siya ay makatarungan. Pananagutin niya ang masasama. Hindi siya magtatagumpay. Pero hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Pero mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban. Magaganap ito kahit na hindi agarang maganap man. Ang mga pinakaminsahe ng propeta ng Diyos ay ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, pero mananatili siyang tapat kasi ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Huwag madaliin ang schedule ng Diyos. Ang mayabang, ang hambog, ay nag-aakala na alam niya ang wastong panahon, na dapat na ngayon ay kumilos ang Diyos. Pero, hindi naman siya ang direktor ng kasaysayan. Dapat may pananalig tayo sa Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi naman siya pabaya. May gagawin siya at may ginagawa pa nga. Manatili tayong matuwid sa masama at masalimuot na panahon. Huwag tayong magpadala sa discouragement o sa galit o sa kapabayaan. Manalig tayo at manatiling matuwid.
Umasa tayo. God is the Lord of history. Sa magulo at masasamang panahon, panatilihin po ninyo ako, Panginoon, sa aking pananalig sa iyo. Na nandiyan ka, na hindi mo ako pababayaan. Dahil sa pananalig na ito, tulungan mo akong manatiling matuwid sa aking mga gawain, kahit na napapalibutan ako ng kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.